Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga mabayan, magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. So sa mga oras na to ay gusto ko kayong kumustahin at sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan. So salamat po sa mga bagong subscribers ko as well as po yung mga matagal na nanariyan, patuloy na sumusuporta sa akin, nagla-like, nagsi-share at nagko-comment sa aking mga reaction video. Maraming salamat po sa inyo. So huwag po natin kalimutan, suportahan po natin ang Ka-Business Official, Ka-Business Family, Kapadins TV, Thinking Body at saka yung mga kasamahan ko po mga reactors dito sa Ka-Business Official. So ngayon po ay magbibigay ako sa inyo ng aking sariling opinion, sariling reaction po. Kung maalala ninyo yung meron na pong na-upload sila Ka-Business about dito kay Kabayan Renji. So dalawang magkasunod na video na to. So regarding ito sa behavior confrontation ni Kabayan Renji. Sa totoo lang, parang nababasa ko din yung mga komento na baka prank na naman to or what. So, tuloy-tuloy kong pinanood part 1 and 2. So, doon ko na-realize na talagang may something, may problema nga talaga na dapat i-address, dapat ayusin, at dapat malaman natin lahat. Saan po ba ito nagugat o bakit po ito kailangang ilabas nila na supposed to be pwede namang pag-usapan doon lang sa bahay nila as family. Kasi nga may mga nabasa nga talaga akong nagsasabi na deserve ni Kabayan Renji na maging kagwang na dagdagan ng kanyang sahod kasi nga nandyan na yung kanyang pamilya, nangungupahan pa at maliit daw yung 10,000. So sa tingin nyo mga kabayan, mga ka-business, kapapi, kalingap, kung halimbawa kayo ang nasa posisyon ng ka-business, ora mismo ba ganun na lang biglaan na tataasan ng sahod. Pero alam niyo mga ka-business, baka nakakalimutan lang natin kunting atras lang tayo ng konti. So alam naman natin na napunta doon si Kabayan Renji sa Ka-Business House dahil nga nanghihingi siya ng tulong sa pag-apply niya abroad. Diba? So hindi naman natuloy. Kasi nga may mga naging nilabas na yung tungkol sa pamilya nila. Hanggang ngayon, naayos naman na, diba? So, ang nangyari, pinasok siya or naging member siya ng Ka-Business Family, which is meron na siyang 10,000. Hindi naman totally sahod yun. Parang tulong na rin yun sa kanya, diba? 10,000. So, isang bagay yun na dapat pagpasalamat natin dahil nga, kahit pa paano, natulungan din siya. So, ito, opinion ko lang reaction ko lang, hindi naman kumpanya sila Ka-Business na magtataas ka ng sahod na ganun-ganun lang. Ano ba naman yun, di ba? Hindi naman pwedeng ganun. So, ito na ngayon ang nangyari. Dahil nga naglabas ng kanilang obserbasyon, itong mga kagwangs at saka 3Ms, parang lumalabas na mga sipsip na sila at kontrabida dito sa nangyari ngayon kay Kabayan Renji. So, paano mo tataasan ng isang tao kung meron naman palang yung trabaho niya, sabihin natin yung hindi siya masipag. Kasi diba sabi ni Ka-Business performance ang magbibigay sa'yo ng depende sa performance mo kung tataasan ka ng sahod o hindi. Kung saan ka, kung yung quality ng trabaho mo, kung masipag ka ba, kung masinop ka ba. So, ganun ang nila, pagbibigay ng incentive, pagtataas ng sahod. So, ito nga. So, dito sa nangyari ngayon, so nagkaroon ng confrontation. So, confrontation, para nga doon para harapin yung mga naging problema nila kay Kabayan Renji. Then, para maging aware na rin tayong mga viewers dito sa Ka-Business Official kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasi nga sila naman ang kasama ni Kabayan Renji, hindi naman tayo. Sila ang nakakakita off cam kung ano ba talaga ang kanyang pag-uugali, paano siya makisama, paano siya tumulong magtrabaho. So, importante kasi attitude, di ba? So, itong mga nangyari na to, so kailangan dumating na sa punto na evaluate nila yung parang na-evaluate nila yung kung paano gumalaw si
Kabayan Renji doon sa ka-business house, di ba? So kasi importante yun eh. Kasi nga yung mga nagsasabi na taasan ng sahod, hindi pwedeng basta-basta ganun lang. Okay, so nalaman na natin kung ano yung mga naging problema. So matotal lang ano dito mga ka-business, ang naging ano talaga ni Kabayan Renji. Karamihan na nireklamo nila, hindi siya nakapag-focus sa trabaho kasi cellphone lagi, naka-cellphone lagi. Kabayan Renji, alam mo yan, di ba? Nag-abroad ka, OFW ka dati. Pag trabaho talaga, oras ng trabaho, hindi ka pwedeng mag-cellphone. Pero ikaw, nakakapag-cellphone ka dyan hanggang napansin na ng mga kasamahan mo kasi hindi lang naman isang beses. Ilalagay talaga sa lugar ang paghahawak ng cellphone. So kung nakita mong oras ng trabaho, yung mga kasamahan mo nagtatrabaho, tulong-tulong ka na rin. Hindi na rin kailangan pang pagsabihan pa. Kasi may edad ka na rin diba? So anong sabi ni sabi ni Bornok, kasi nga napapansin daw nila parang lagi kang tahimik, naka-cellphone, tulala or something. But siguro ito pa yung time noon na pinaprocess pa yung problema nyo ni Kabayan LB, kaya ganun ka lagi naka-cellphone, chat siguro. Hindi natin alam kung ano pinagagawa mo, basta cellphone. So anong sabi ni Bornok, Kabayan Renji, professionalism. So yun, pinaliwanag ni ka-business, diba? So para sa akin, kung meron ka mang problema, kung ano man ang pinagdadaanan mo sa oras ng trabaho, mag-focus ka sa trabaho mo, set aside yung problema. Professionalism, ganun yun eh. Alam mo yun, alam mo kasi nandito nag-abroad ka alam mo yan. So ganun si Way Papaya, napansin niya, ganun din, cellphone ka. So hindi ka na nakakatulong din kasi inuunang mo yung cellphone. Tapos ito si Intoy binabash, maraming kay Intoy na hambog na, yung mga ganun kung ano-ano. So anong sabi ni Intoy? So tungkol kay Renji, kay Kabayan Renji, ito daw nakikita naman niya na si Intoy nagkakanda-o-gaga sa paglilinis, garahe, sa CR. Dumaan si Kabayan Renji, bali wala lang, parang wala lang nakita, hindi siya nag-offer or hindi siya nagkusang tumulong. Kaya maraming nabasa ko doon nagsasabi, pambihira ka naman Intoy, CR lang ang lilinisan mo, kailangan pa ba 2 tao? So hindi lang naman CR ang ginagawa ni Intoy. Nasabi niya doon, garahe, umaga. Hindi kasi alam niyo pagka ganon, pag alam natin na marami kayo sa isang bahay, tulong-tulong sa trabaho kasi once na natapos na lahat ng trabaho, lahat naman kayo makakapagpahinga na. Diba? So paano mo tataasan ng sweldo ang isang tao kung ganito yung behavior niya, kung ganito yung attitude niya, kung hindi naman siya nagkukusa, hindi naman siya tumutulong, parang siya boss. Parang naging kampante na siya doon. Parang nasobrahan ng sabihin na natin nasobrahan ng self-confidence ba? Yung akala niya okay lang sa kanila, na mga kasamahan niya, na pa-easy-easy lang siya, pero mali na pala. So, ito mga ka-business, tawag dito, inaccept ni Kabayan Renji, guilty siya, totoo yung lahat ng mga sinabi ng mga kasamahan niya. So, guilty talaga. Alam niya na mayroon siyang pagkukulang dahil ang akala niya okay lang, di ba? So anong sabi ni Kuya Buknoy? Ang napansin ni Kuya Buknoy daw ito pag nagbablog ang 3Ms, bigla na lang sumusulpot ito si Kabayan Renji kahit supposed to be hindi naman siya tinatawag or something. Totoo na napanood ko yan, may vlog ang 3M na biglang lumapit si Kabayan Renji na ganun-ganun. So respeto rin. Okay lang makisama pero ilagay sa lugar. Kasi pagkatulad ng 3Ms, hindi naman kinuha yung atensyon mo, huwag kang lumapit. Ganun yun Yung konting, dapat may respeto din. Tapos anong talaga yung problema niya, hindi ko alam Kabayan Renji kung tinatamad ka lang kumilos, or kung tamad ka talaga, hindi ko alam. Ako nagre-react lang ako nagbibigay lang ako ng kung ano yung mga napanood ko dito base sa mga narinig ko sa mga kasamahan mo sa kagawang sa 3M. Kumbaga yung analyzation ko dito base sa mga naging mga sinabi nila is parang may katamaran ka ng konti. Yun. Para sa akin yun ang pagkakaintindi ko. Pero maganda ito kasi nga nalaman namin ng mga viewers kung ano ka talaga. So deserve mo ba talaga na taasan ng sweldo? Deserve mo ba talaga na maging kagwang? Kasi
wag natin silang ikumpara yung mga nauna na, marami na rin silang pinagdaanan. Ikaw kasi bago ka pa lang. At saka, ang pagpunta mo naman dyan, hindi naman para maghanap ng trabaho. Sa kanila, sa ka-business, hindi para mag-apply ng trabaho sa ka-business. Iba ang purpose mo, pero tinulungan ka nila. Diba? At saka, ito, dagdag kay si Nika naman. Si Nika, si Ate Mingay, the same ang napansin nila sa'yo na, yun nga, dahil na, ito yung nga talaga yung time, nandiyan ka pa nakatira, supposed to be umaga, ikaw nga daw ang magsasaing, pero minsan dumarating sila, wala pang naluto. Siguro nagsiselfon ka, tapos magluluto ka daw, sabi ito ni Nika na nagsasalang, napapabayaan, nasusunog, so hindi rin napapakinabangan. Ang dito hindi ka attentive sa ginagawa mo, Kabayan Renji, hindi ka nagpo-focus kasi nga nadidistract ka doon sa pagsiselfon mo. Isa yan sa problema. So kailangan talaga pag oras ng trabaho, focus para walang distraction. Set aside muna yung mga personal life pag oras ng trabaho. Trabaho muna, focus muna ng trabaho kasi nandyan ka na, tulong-tulong talaga, diba? So yun na yung kanina. Tapos sila Junjun din, si Junjun sabi niya, minsan kinukuha mo yung camera, kahit nagbablog sila, na hindi naman nila sinabi na hawakan mo. Parang talaga, yung parang nasobrahan ka ng, may tawag dito sandali. Nandito sa dulo ng dila ko. Nasobrahan ng, nandito talaga, sandali, isipin ko. May tawag doon yung pakikisama, may term kasi doon yung pakikisama, hindi siya personal appearance. Nakalimutan ko, sige mamaya pag naalala ko mga kabisnes, anuhin ko, basta nasobrahan lang siya sa ganong klaseng kilos sa pag-uugali. May tawag talaga doon, naalala ko rin, pag naalala ko anytime sasabihin ko. Okay. So sa ngayon, sa mga nangyari ngayon, siguro naman meron nang ma-realize ito si Kabayan Renji kung ano yung mga naging negative doon sa mga galawan niya. Okay? So, ito pa si Bogie. Ang na-share naman niya about kay Power Ranger, kay Kabayan Renji is kumakain yata tapos pumunta si Mrs. Ka-Business sa loob at hindi man lang daw inaya, parang in-ignore lang. Parang yung mga ganong ugali. Talagang mayroon talagang problemang attitude ito si Kabayan Renji. Sana maayos ito. Dahil nga na-open up na lahat. So, siguro naman sa darating na panahon, ito na yung magiging gabay niya. Yung mga negative na mga ginawa niya, magiging positive na to. By the way, mga kabisnes, itong mga nangyari na to, para sa akin, this is a constructive criticism para mag-improve siya. Para mag-improve. Importante yun na i-open up, malaman ni Kabayan Renji na mayroon siyang mga ginagawa na kung akala niya sa kanya para sa sarili, okay lang, pero sa mga kasamahan niya ay hindi okay. So this is constructive criticism. So, yun nga yung nangyari na ngayon. So, kailangan na lang itulong-tulong na rin siya. Magkusa na rin. Tapos, yung ito pa, naalala ko na sabi nga si Intoy Bay nagsabi na may pinapagawa yata si Ate Dada, tapos hindi narinig ni Kabayan Renji. So, syempre yung isa, parang magtataka din. Kasi nga, parang lutang si Kabayan Renji. Kasi nakafocus na lang talaga siya sa cellphone niya. Diba? So, paano mo nga talaga bibigyan ng promotion ng isang taong hindi naman sa ngayon, hindi pa yung performance niya kumbaga sa grado, kung bibigyan natin siya ng grado sa out of 10, baka nasa 5 lang siya. Diba? Paano mo bibigyan ng promotion yung mga ganong pag-uugali? Kung ganong ganong trabaho, ganong kumilos. Walang kusa. Nakikita nagtatrabaho yung mga kasama niya, siya pa banjing-banjing, pa isi-isi lang, pa cellphone lang. Sino ba naman ang gaganahan magdagdag ng incentive, dagdag sweldo ng ganyan. So maganda talaga itong mga ka-business na na-open up nila ito na iparating sa atin. So wag natin pangunahan si ka-business na dagdagan siya, maging kagwang siya si Kabayan Renji. Kasi yung mga kasamahan niya mismo ang nakakakita at nakakaalam kung ano talaga ang mga galawan doon ni
Power Ranger ni Kabayan Renji. So, sa totoo lang, nung habang ino-open up to ng mga kaguangs, ng 3Ms, lahat-lahat tinatanong sila, na ano din ako, syempre, parang masakit din para yung kay Kabayan Renji na may mga nasasabi sa kanya yung mga kasamahan niya. Ako, naglalaro yung isip ko, paano kung baka mamaya alisin na siya dyan, ikalilipat lang nila, so paano yung pamilya niya. Pero, nagbabaki naman yung isip ko na hindi naman ganun si ka-business na palibasa na, sa halimbawa, nagkaganon may negative na kay Kabayan Renji na tatanggalin or what, or something na aayawan na, kasi nga, itinuring na siyang pamilya. So, sa isang pamilya, mayroon talagang problema na parang kapamilya na, parang mga kapatid na rin or something, ano na yan. Parang tayo din, di ba? Kung may kakaproblema, so pinag-uusapan kung anong problema para naayos. At saka, ipagpasalamat natin, hindi naman pwedeng biglaan ng gano'n kasi alam nyo na ba si Alex, di ba, scholar na siya ng ka-business official. So, wag natin madaliin yung taasan si Renji, si Kabayan Renji. Kasi malaking tulong na, malaking bagay na yun, yung member na si Alex doon sa scholar ng ka-business official. Tapos si Kabayan na LB naman ay sa ka-business family. Hello mga kabayan, ka-business kapapi, at saka kalikalinga, pasensya na, nagbabalik, naputol ako kanina kasi bumaba ako, may biglang doon sa labas. At sa ito ngayon, tatapusin ko na po ang aking ginawang reaction video at harinawa, lawakan pa natin ang ating pangunawa sa mga nangyayari dito sa ka-business family at yung mga pag-open up ng behavior ni Kabayan Renji ay maging maging lesson na yun sa kanya na mayroon siyang talagang pagkukulang at inadmit naman niya yun, in-acknowledge niya na talagang may mali siyang nagawa. At tama lang yun na pinag-usapan nila at nalaman natin kung ano yung nangyayari para maiwasan din natin yung pagkukomento ng minsan lihis na nalalayo tayo sa realidad nila doon. Nagkukomment tayo ng sobrang negatibo, so alali lang tayo. At basta ganun lang. At saka Kabayan Renji, hope na yung pagsiselfon mo bawas na. Ilagay mo na sa lugar. Pag wala nang ginagawa, pwede na yan. Okay? So, maraming salamat sa lahat, sa inyong lahat na nandyan, laging nakasuporta sa amin. Salamat sa patuloy na panonood. Huwag po kayo mag-skip ng ads para marami pong alam naman natin ang mga tinutulungan nila ka-business kung sino-sino. May mga nirerentahan silang bahay dun sa mga kanilang mga tinutulungan. At yun. So, at tabayanan lang natin yung mga susunod pa nilang mga video. Alam ko may mga inaantay tayo, katulad ng Pinalito at saka kay Vera. So, antayin lang natin. So, malinaw na po wag tayo mag-alala, wag natin silang pangunahan si ka-business. May nasabi pala doon na tanggalin lahat ng kagwangs kasi mga sip-sip. Natawa ako mga sip-sip daw. Hindi naman pag-sip-sip yung ganun. Basta pag may nasabi ka sa kasamahan mo, isip-sip na. Hindi naman ganun. Para lang maitama, para maituwid, mai-correct yung mga ugali na hindi naman karapat-dapat or hindi tama doon sa sitwasyon nila. Diba? Tapos yung pala yung naalala ko na yung nasobrahan si Kabayan Renji doon sa PR, yung public relation ba na sinasabi. Yung pakikisama, nasobrahan siya na doon sa point na masyado siyang kampante na halimbawa nagbablog yung 3M tapos biglang lalapit siya kahit hindi naman siya kailangan. Yun, sobrang siya sa public relation. Yun ang inaano ko kanina, iniisip ng dila ko kanina na ko din paglabas ko, naalala ko na. So maraming salamat po yung mga aking mga supporters, subscribers, viewers. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyong lahat. Maupay nga agaha iyo, mga samaranon waraynon. Pag hinay ka mo, bisang ka mo mapakain yan ang mga oras. Papasok man kami yung trabaho. Pag hinay yan, pag-ampo permi para mahirayo kita yung grasya. So, mga kabayan, manalangin po lagi. To God be the glory.